holy, holy. Nakakagalak na makasama ang mga kapatid sa pagmamahal. Salamat. Sa mga nakalang araw na kayo po ang naging. Salamat po na napakabuti niya sa walang pasasas. Salamat na kahit na may ganitong epidemic sa aming pong kapaligiran, hindi ka po nawawala sa aming puso at kaisa. Salamat na bibigay ka ng paraan para kami po magkakapatid ay patuloy na magkapaglingkod sa iyo. Di man magkasama-sama physical, kami po ay magkasama-sama sa spiritual. Salamat sa mapagpapalang hindi po hindi nagkakaloob. Salamat sa mga katalinuhan na ibinibigay mo po sa inyong mga guro at mga pastor sa iba't ibang dako na aming bansa. Salamat na sa araw ng aming Panginoon ay muli po kaming makapanambahan. Salamat na nadadama ka po namin sa aming kalagitnaan. Salamat po sa araw-araw na ikaw nagkakalob ng aming mga pagkain. Hindi ka nagkulang kahit kailan. Salamat. Sapat ang iyong tulong upang kami po ay manatili na maging matagumpay sa aming buhay spiritual. Kaya sa aming pong muling pakikinig ng iyong mga salita, tulungan mo po, bigyan mo ng bukas na puso at kaisipan. Amen. Yung mga nakakalimot sa inyo, yung mga nanalalamig, yung mga nawawala ng pag-asa. Tulungan mo po, Ama. Meron kang paraan. Sabi mo nga, ay sapat ang iyong biyaya upang kami po ay makapanatili sa inyo. Kaya tulungan mo. Salamat sa bawat kapatid na naririto ngayon. Salamat po na kayo nagbigay ng pagkakataon upang makasama namin sila. Alam po namin na hindi ka magkukulang, Ama. Handa kang ipagkaloob ang mga pangangailangang espiritual upang makapagtagumpay po kami. Hindi mo ibigyan sa ganitong pagkakataon ay mawala yung aming lubos na pananampalataya, pagtitiwala, pag-asa sa inyo. Kaya pagpalain mo po kami sa magang ito. Maging ang aming mga kapatid sa may bayong dagat. Salamat na nakakasama namin sila sa ganitong gawain. Kaya patuloy mo pong igawad ang iyong presensya sa aming pong kalagitnaan. Sa pangalan po namin Panginoong Jesus, ito pong sabot. Amen. Yan po, bigyan na namin kay Father Jeff. Magandang umaga mga kapatid. Magandang gabi sa kabilang panig ng mundo. Sa Canada at saka sa America o USA. Hindi ng Panginoon, tayo muling nagkasama-sama sa linggo ito. Bago ako pumunta rito, nakita ko yung mga
those who are watching. Medyo mag-English tayo mga kapatid. Kasi Brother Donovan Darby from Jamaica is watching. Thank you for watching, Brother Donovan. Once in a while, I will speak in English so you can understand it. At saka mga kapatid natin from nung nag-live tayo, ang unang pumasok ay yung mga taga-abroad. Bakit kaya? Silang unang nakaka-online o nakakapanood. Kasi mabilis ang signal doon. 100 Mbps yata sila doon eh. Itong sa akin 35 lang. Kaya mabilis na rin. Okay na rin. Kaysa noong dati. Kaya papasalamat tayo sa Panginoon. Binabati ko yung mga taga-Pilipinas, kayong lahat na nakikinig. Buo, lahat ng taga-Pilipinas na, marami kayo eh. Merong taga-Cagayan de Oro, nanonood kanina doon sa Zamboanga, sa Dumingan. May nanonood kanina. Yan ang mga nakita kong taga-Mindanao. Ngayon ay sa abroad, sila Sister Hubita yata yun, nasa Dubai. Si Brother Ruben, nasa Japan. At saka si Sister Adi, yung taga Batangas dati. Ano pa yung mga nakita ko kanina? Si Brother Ding. Si Sister Bell, kanyang asawa. Si Joselito, Brother Joselito, doon sa New Zealand. Sister Annalisa from Jordan. Mahina daw. Okay na. Mahina. Okay na. Sino ba? Sino bang nandyan? Si Annalisa Galleta from Jordan. Brother Ricky. Mga masugid nating tagapanood. Mga top fan natin yung mga yan. Sa Iglesia ng Diyos sa Pilipinas. Sino pa ba nakalimutan ko dyan? Kanina, Sister Rowena, nakita ko sa Sunday School. Sister Rowena, miss ako pala rito. Para mabati natin sila. Si Sister Judy kanina. Kanina nakita ko rin. Nag-live tayo. Sister Judy, Daos. Si Risa kanina doon sa Sunday School from Hong Kong. At saka yung Hong Kong Ministry. Sino ba ito? Sister Risa, Analisa. Yan. Yan ang mga nasa abroad na tagapakinig natin. Si Jolly, hindi ko nakita. Yung Singaporean, kapatid ni Sister Lenny ng Turco. Lagi rin nakikinig yan. Meron din sa Saudi Arabia. Kaya purihin ng Panginoon sa teknolohiya na ipinagkaloob ng ating Panginoon. At ako lang nakikita nyo, lugi ako. Nakikita nyo ako, kayong nanonood, hindi ko kayo nakikita. Napakasarap mag-fellowship kung face to face. Pero dahil na rin sa teknolohiya, kahit hindi tayo nagkakita-kita, sabay, pwede na natin gawin sa Zoom yan eh. Di ba? Kaya sa next, o sa convention natin, hindi yata tayo makapag face to face doon. Kaya gagamitin natin ang social media. Ang tabayanan niya. Yung mga data lang, mag-ipon kayo ng pang-load nyo. Mag-load kayo ng marami para mapanood nyo yung ating convention sa December 26, 27, 28, di ba? 26, 27, 28. Ha? Mahirap pa rin. Sa mic na isa po. Sa mic na isa? Kita? Bakit? Malakas po. Bakit gano'n? May problema ang sound natin dito. Ngayon punta tayo sa ating mensahe mga kapatid. Dito sa 2 Timothy, ibabasi ko din ang ating
preaching o pangaral. I will base my preaching in 2 Timothy chapter 1 verse 9. I will read to you. Who hath saved us and called us with a holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which has given us in Christ Jesus before the world began. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito, Ama, na kami napagpala sa Sunday School. Sana mapagpala din kami sa aming pakikinig ng iyong salita. Gamitin mo akong malinis sa sangkapan, Panginoon. Bigyan mo ako ng inspirasyon, katalinuhan, upang maipayag ko ang iyong salita, Panginoon. Upang mapagpala ang mga nakikinig at maunawaan nila sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kaya huwag kayo pong mauna, tabayanan niyo kami hanggang sa matapos ko. Sa pangalan ni Jesus ng Panginoon, kung samot dalangin. Amen. So, ang mensahe natin, nandiyan na yung topic natin as a description of our live broadcast. It's about God's calling. Pagtawag ng Diyos. Kaya, dito sa binasa natin, who had called us. Alisin mo na yung puti. Yan. Sa binasa natin, mga kapatid, dito sa verse 9, He had saved us and called us with a holy calling. So our topic is about God's calling. God is calling us to be saved. You know the meaning of the church. The word ecclesia from Greek word is called, it denotes an assembly or summon or called out one. Called out ones. Ecclesia or eccleo, that is another meaning of church, ekkaleo. It denotes, it means call out of, according to yung Christian theology ni Byron. Ekkaleo means call out of, it means assembly, summon, or called out. So here we hear the sectarian church, they call it called out ones. That's correct. Tama yun. Ang ibig sabihin ng iglesia ay mga tinawag. Kaya merong pagtawag ng ating Panginoon para mapasama tayo so that we can be a member of His church. He's calling us, He called out us. Pagka sinagot natin yan, if we answer this call, yan, naligtas tayo, we will be added to His church. That is in Acts 2:47. Sa Gawa 2:47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So that is the meaning of the church. Those who are saved, that is the main calling of our
Lord Jesus Christ. Yan ang pinakamahalagang pagtawag ng ating Panginoon. The call to salvation. Tinatawag tayo para maligtas. He called us to be saved. And John chapter 1, verse 43 to 50. If we read this, I just give a summary about it. He called the apostle, or he called the apostle. Tinawag niya yung mga apostol sa panahon na ito. Tinawag niya sila. Alam mo, yung unang tinawag niya, the first one he called is Andres. Andrew. Andres pala sa kalit pa rin. Andrew. Then, Simon Peter. Tapos, tinawag din nila si Felipe. Si Felipe, tinawag niya si Nathaniel. Ganyan. Tinatawag niya. Una, tinawag ng Panginoon yung mga apostol, yung mga naligtas. Tayo, meron ding gagamitin ng Panginoon para tawagin tayo ng Panginoon para maligtas sa kasalanan. Kaya yan, nung unang panahon hanggang ngayon, ganyan ang nangyayari. Di ba may lumapit sa atin? Para maligtas tayo, tinawag tayo. May nagsabi sa atin. May nagpatutuo sa atin. Na ako'y naligtas, tanggapin mo rin ang Panginoon. At tayo tumugon. We accept that. Accept the Lord. And we were saved. We are saved from sin. So that is the first call. To be included in the church, one has the following calls. We have callings to answer in order to be included to the Church of God. Ang pinaka-importante, the most important, so that we can be a member of the church, is the call to salvation. We must be saved first. Kailangan maligtas muna tayo. Saan tayo maliligtas? Yan ang hindi naunawa ng maraming sekta ng relihiyon eh. Sasabihin nila sa inyo, ganito ang sasabihin nila sa inyo, pumasok kayo sa iglesia namin, maliligtas tayo. Gumawa ka ng mabuti, maliligtas tayo. Yan ang pan nila. Pag hindi kayo pumasok sa sekta namin, if you will not join our church, you will not be saved. And what is the meaning of salvation? Salvation is salvation from sin. So the biblical meaning of salvation is in sa Mateo 1:21. This is the biblical meaning of salvation. And he shall bring forth a son, and he shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So that is the meaning of salvation. Jesus meaning Savior. Tagapagligtas is from what? Saan tayo liligtas ng Panginoon? From sin. From sin. So that you can understand more or better, we read First Peter. We read 1 Peter chapter 2 verse 9. Ano sabi niya rito? But ye are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, peculiar people, that ye should show forth the presence of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Ito ang napakagandang ilustrasyon, yung called out ones, yung mga tinawag. This is a good illustration so that you can understand better what is salvation. So darkness, what is darkness? That is sin. We are in sin. People are in sin. Nobody can
remove you from that. Nobody can save us from sin. Even ourselves, we cannot save us. We cannot save ourselves from sin. Hindi tayo maalis sa kasalanan kahit anong gawin natin. Kaya tama yung sabi ng mga sekta ng mga reliyon, hanggat nandito ka, nagkakasala ka, tama yan. Kung hindi ka naligtas sa kasalanan. You always sin if you are not saved from sin. That's why the sectarian preaching is true. You sin more or less every day here. That's right if you are not saved from sin. Tama yan. Kaya yan ang karanasan nila. That there's experience. Diba? Yan ang kanilang karanasan. Nasasabihin nila, ay, hindi pwedeng maging banal. Hindi pwedeng hindi nagkakasala. Bakit? Why? Because they are not saved from sin. It takes a power. Kailangan ng kapangyarihan. We need a power to save us from sin. Sino may kapangyarihan? Who has the power to save us from sin? The gospel of Jesus Christ. Jesus Christ Himself. He take away or He take us from sin. That's why in 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi niya rito, He who had called you out of darkness, called you. Christ is calling you from sin. Get out. He called you out of darkness. Tinatawag niya tayo para maalis sa kadiliman, sa kasalanan. Tayo, we have no power. We have no power to umalis sa kasalanan. Talagang wala. Sino lang ang makapag-aalis? Yung tumatawag. Those who Jesus Christ is calling you can remove you from darkness. Doon siya lang ang makapagliligtas sa atin mula sa kasalanan. Saan tayo dadalhin? Kaya ang salvation, yung alisin ka sa kasalanan, alisin ka sa kadiliman, dadalhin ka sa saan? Marvelous light. Marvelous light. Ano ba ibig sabihin ng marvelous? Ano kayong marvelous, diba? Ilocano, nabintas ka, nakaskas daw. Kamangha-mangha. Bakit? Kasi yung taong makasalanan, nagbago. Di ba yung mga estudyante ni sister? That's marvelous. Nakaskas daw, pinagbalbaliw. Bakit nagbago? Bakit anong nangyari? Yung nanay mo, mas daw. Yung nanay mo, ano yung mas dawan? Magtataka, bakit nagbago anak? Bakit kayo siya nagbago? Laging sumasagot yan. Laging nakikipag-away yan. Ang tamad-tamad niyan. Diba? Ang sungit-sungit niyan. Ano ba? Yung nagigising tanghali na. Pero tinanggap mo ang Panginoon, marvelous, di ba? Nakaskas daw. Katakataka. Kahima-himala. Kamangha-mangha. Bakit nagbago? Because of salvation. So, if your religion cannot change you, you have to change your religion. Sabi nga ni Alvin Craig. Those who are listening now, those who are yung nakikinig sa akin ngayon, na nasa sekta kayo, na ang karanasan nyo your experience is sin more or less every day. At hindi kayo nagbabago. You cannot be saved from sin. Sabi ni Uncle Ben, you change your religion. Because the religion of Jesus Christ can save you, can change you. And that is pure religion. He will purify your heart from sin. Kaya nang maliwanag dito, that is the calling of Jesus Christ. Because salvation changed the life of man. Kaya kayong mga nakikinig ngayon, meron nga kayong reliyon. Linggo-linggo, sumasamba. You are professing to be a Christian. But
you have no chance. You are not saved from sin. Because even your pastor, even your minister, they preach that no one can be saved from sin. Wala rong maliligtas. Laging nagkakasala. Hindi yan ang tinuturo ng Biblia. The Bible teaches that we can save from sin. That is the first calling of Jesus Christ. The call to salvation. He will change your life. Alisin niya ang pagsisinungaling. Alisin niya ang pagmumura, pakipag-away, pagnanakaw. Lahat ng kasalanang ginagawa ng isang tao, aalisin niya lahat yan. Babaguhin niya tayo. Sabi nga, if any man be in Christ, is new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. Become new. Yan ang marvelous light. Yan ang katakataka, kamangha-mangha na nagbago dahil kay Kristo. Nabago na ba ang ating buhay? Kaya hanapin nyo. Kayong mga nakikinig ngayon o nanonood, hanapin nyo ang tunay na ebanghelyo. Yung makapag-aalis sa inyo sa kasalanan, si Kristo. Yung mga nangangaral ng katotohanan. Meron ng isang ministro dito, pastor dito sa bandang Alakapan, Cagayan. Hindi niya raw matanggap yung turong ito. Ginulo pa raw sila. Jack ng matanggap sila ba? Hindi ko matanggap ang turo ni Brother Jack. Maawa. Jack mo maawat. Pag hindi nyo tinanggap ito, hindi kayo pupunta sa langit. Because if you cannot save from sin, if you are a sinner, you cannot enter heaven. Walang papasok sa langit na makasalanan. Tandaan natin yan. Kaya doon sa 7:21 ng Matthew, hindi na ang lahat nagsasabi sa akin ay Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karen ng langit. Kundi yun lamang gumaganap ng kalooban ng Ama na sa langit. What is the will of God? What is the divine will of God? You must be saved from sin. Kailangan maalis ka sa kasalanan. Napakasiliwanag ng Biblia. Kahit bata, naintindihan ito. Yung may mga 7 years old na ba? What is another calling? The call of concentration or the call to concentration. Consecration. Ano yung consecration? Paghahandog. Yan ang isang calling natin. Pagkatapos nating naligtas, another calling is consecration. Sa mga nabagong tumanggap ngayon, may mga bagong tayong tumanggap. Hindi, hanggang umanay, hindi sapat na tumanggap ka sa Panginoon. You need consecration. Because if you will not consecrate your life to God, you cannot stand the temptation, the trials of your life. Pag hindi nyo inihandog ang buhay nyo sa Panginoon ng buong puso, hindi kayo makakapanatili. Kaya yung mga hindi nag-concentrate ng kanilang life, consecrate yung life, nag-concentrate. Yung hindi nag-consecrate ng kanilang life, yung hindi naghandog ng kanilang sarili, darating ang panahon magbabackslide sila. Ang makakapanatili lamang hanggang sa wakas ay yung mga consecrated. What do you mean by consecrated? Dito sa Matthew 19:21, there's a story about the rich young ruler. In Matthew chapter 19:21, Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast,
and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. So that is the calling of Jesus Christ. Come and follow me. If you come and follow me, first you have to tanggihan mo. You deny yourself. You deny all sin from your life. Then if you deny your sin in your life, this rich young ruler, he denied, he followed everything. Every commandment. Ang sabi ng Panginoon dito, good master, what good things shall I do? And I have eternal life? Ang sabi niya rito? Sinabi ng Panginoon, thou shall not murder, thou shall not commit adultery, thou shall not steal, thou shall not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as themselves. And then, ang ibig sabihin nun, Kristiyano ka na. Tinanggap mo na siya, sumusunod ka na, you follow, you do not commit sin. Pero, anong sabi ng Panginoon sa kanya? The young man said unto him, all these things I have kept from my youth up. What lack I yet? Ano ang kulang sa akin? Kung tinanggap niyo ang Panginoon, naglilingkod ka na, meron ka pang kulang. Kailan tanungin mo sa Panginoon, ano bang kulang ko, Panginoon? What lack I yet? Ano pang kulang sa akin, Panginoon? Sinabi ng Panginoon ang kulang sa kanya. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. Come and follow me. Nung narinig ng bata ito, yung rich young ruler, when he heard this, anong nangyari? He went away sorrowful. And he had great possession. Alam niyo, sa consecration, it means you have to give everything. Dito, he cannot give up his possession. Maybe you have no possession. O sino bang mayaman sa inyo? Meron ba kayong i-give up na milyon-milyon? Siguro milyonaryo ito, ano? Isa milyonaire. Pero nakita ng Panginoon kung ano ang kulang sa kanya. Siyempre, Diyos siya, nakita niya yung laman ng puso niya. Anong kulang sa kanya? Hindi niya mag-give up yung possession niya, yung material, money, mga possession niya, yung mga pag-aari, hindi niya kayang ibigay. Kaya umalis siya na nalulungkot. Hindi niya ipinagkaloob ang buhay niya sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, pag tumanggap na kayo sa Panginoon, mayroong pangalawang pagtawag sa inyo, yung consecration. Ibig sabihin yung consecration, ihandog mo lahat ang buhay mo. Your talent, you have a talent, your possession, pera, pagkain, damit, ano pa? Your time, may time ka bang mangaral, may time ka bang magbisita, may time ka ba sa Panginoon? Anong inuuna mo? Ang Diyos o yung trabaho mo o yung mga bagay sa mundong ito? So that is consecration. Kaya itong mga kabataan na ito, sana i-consecrate yung buhay mo. Because if you consecrate your life, God can use you to preach the gospel para ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi pag hindi natin ginawa ito, wala. Hindi tayo magtatagumpay. Hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Kaya meron tayong dapat
isuko. Meron tayong i-consecrate yung buhay natin. Our whole life. Nasasabihin mo sa Panginoon, nandito ako Panginoon, send me, sabi mo sa Panginoon. Ang buhay ko, ang pag-aari ko, lahat ng nasa akin, lahat ng oras ko, ipagkakalog ko sa Panginoon. Pag ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, makikita ng Panginoon yan. Maaring wala kang pag-aari. Pero ang hindi mo may concentrate, alam mo yun, doon sa aking pagtuturo ng, ano yan? Every summer. Tuwing summer ng seminar. Nag-survey ako. Doon sa survey, mga kabataan, karamihan sa kanila. Bakit hindi na ikukonsit? Yeah? Bakit hindi na naihandog ang kanilang buhay sa Panginoon? Ang unang tanong ko, sino ang napabanal sa inyo? Sino ang justified? Sino ang sanctified? Alam niyo doon sa klase ko, every year ginagawa ko yan, pagdagawa. Halimbawa, sa 10, 3 lang ang consecrated, 3 lang ang lubusang napabanal. Kaya tama yung sinabi niyo doon sa Zacarias 3/4, 1/3, 1/3, 30%. Yung tatanggap sa Panginoon, yung magko-consecrate, yung maghahandog lubusan sa kanyang sarili, o lubusan. Kasi, if we consecrate our life, doon tayo ginagawang banal. Doon tayo, that is the condition of sanctification. Para lubusan tayong mapabanal, consecration ang kailangan. Yung maalis yung ugat ng kasalanan doon. Yung mamatay tayo sa ating sarili. Kaya doon, sa aking survey, sabi niya doon, 30% lang. Sa estudyante na nag-attend, halimbawa 100 sila o 50, 30% sa kanila lang ang lubusang napabanal. Tapos sabi ko, bakit ang mga iba ay hindi lubusang napabanal? Bakit hindi sila lubusang napabanal? Ang number 1 na reason doon na nakita ko, reservation. Meron silang reservation. Halimbawa, yung mga kabataan ngayon na hindi pa consecrated niya. Pag sinabi ng Panginoon na i-consecrate mo yung life mo. Kasi pagka you consecrate your life, inihandog mo ang buhay mo, talagang mamatay ka sa sarili mo. Sabi nga ng Biblia, ang daily language of holy man is, not my will, but thy will be done. Hindi mo na susundin yung sarili mo, si Kristo na lahat ng kalooban ng Diyos, siya na lang ang susundin mo. Patay ka na sa sarili mo. Yun ang consecration. Yung mga iba, hindi nila may give up. Maybe their works they will not give up. Yung mga iba, maaaring yung boyfriend nila o girlfriend nila, they cannot give up. Tumanggap na sila sa Panginoon, paano na? Maghihiwalay na kami na ganito. Kasi you give up everything eh. Your talent o your time. Pag binigay ko ang buhay ko, paano na? May reservation. May ambition. Paano yung ambition ko? Bata pa ako. If I consecrate my life, how's my ambition? May mga ambisyon na dapat talikuran. Hindi gawin ako. Ang ambisyon ko nung sundalo. Bata pa ako, gusto ko na magsundalo. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon, nakita ko, okay, maganda lahat sana ng mga sundalo maging Kristiyano. Pero ang conviction ko, ayaw ko na magsundalo, gusto ko maging sundalo na lang ng Panginoon. Iniwan ko ang ambisyon ko. So minsan ganun, meron sila hindi may give up. Kayo, anong hindi nyo may give up ngayon? Kaya mga kabataan ngayon, hindi
yung may give up ang cellphone daw, iPad, yung technology, yung kamunduhan na ito. Kasi pagka if you consecrate your life, it means separation yun. Yung sinabing go and sell, ibig sabihin, lumapit ka sa Panginoon, talikuran mo lahat. Lahat ng mission mo. Hindi ko naman sinabing huwag na kayong mag-aral, huwag na kayong magtrabaho. Gamitin nyo yung trabaho nyo para sa Panginoon. Pero hindi yan magiging hadlang sa paglilingkod nyo sa Panginoon. Yung hindi mo sasabihin na, ay pagod ako, hindi na ako mag-a-attend ng prayer meeting. Ako, yung sa aking karanasan, nagtuturo ako ng Monday to Friday. Sa gabi, nagba-Bible study pa kami, nangangaral kung sa mga cottage services. Tapos, hindi namin pinababayaan ang prayer meeting. Pag hindi ka consecrated, kung meron kang reservation, ay pagod ako, huwag muna akong mag-attend ng prayer meeting. Ay gagawa muna akong teacher, gagawa muna ako ng lesson plan. Gagawa muna ako ng module. Gagawa muna ako ng, pag estudyante ka, module na. Gagawa muna ako ng grade ng mga estudyante ko. Saka na lang yung prayer meeting. Hindi ganyan ang consecrated. Pag binigay mo ang buhay mo, your time, your talent, uunahin mo ang Panginoon. Naunawaan niyo ba yan, mga kabataan? Kabataan ng karamihan nandito ngayon. So that is the call for consecration. And another call is a call to separation. Sa Matthew 8:22, a call to separation. Tatapat sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. Pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling patay. So a call to separation means dead to sin, dead to self, dead to the world. Kasi dito may nagpapaalam na alagad. Ililibing ko muna yung mahal ko. Sabi niya, mahal niya. Maaaring ito ay kanyang ama, yung ama niya. Yung ama, ililibing ko muna, Panginoon. Kasi tinatawag na sila, mga nagad ko, sumunod na kayo sa akin. Pero yung isa, sabi niya, Panginoon, parang maganda naman yung kanyang reason, di ba? Ama niya ang namatay. Sabi ng Panginoon let the dead bury their dead. Bury their dead. What do you mean by that? That is a saying by the Jew na let the dead bury their dead. Ibig sabihin, unahin niyo muna yung manararapat, mga espiritual na bagay bago ang mga bagay na yan. Parang napaka-importante niya kasi ama mo ang namatay, you bury them. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, bayaan mong ilibing ng kanyang mga patay. Yung patay, ilibing niya yung kanyang patay. Ang ibig sabihin nito, yung buhay pero patay espiritual. Alam mo, yung gumagawa ng kasalanan, patay yan. This is a common use in Lord saying in Israel for the Jew. Natural death is the separation of the body and soul. Kasi yung call to separation, yung kamatayan, that is separation. Pag namatay yung kaluluwa na, yung tao, pag namatay, pag humiwala yung kaluluwa na sa katawan, dead yun. Dead spiritually. Dead physically pala. Physical death. Yung spiritual death naman, pagka nagkakasala ka, patay ka spiritual. You are separated from God. Kaya sabi niya rito, men who live in sin are dead to God. Ephesians chapter 2, verse 1. Yung taong gumagawa ng kasalanan, patay spiritual yan. Kaya sabi ng Panginoon, bayaan mo yung mga patay, ilibing niya yung kanyang mga patay. Ibig sabihin doon, yung gumagawa ng makasalanan, yun ang patay. Ilibing niya yung patay na pisikal.
Kaya makita natin yun, that is a call to separation. Tinatawag tayo para humiwalay sa mundong ito. Ngayon, meron sinasabi rito, to preach the gospel is granted to a few. Naniniwala ba kayo dyan? Kukunti lang ang maliligtas. Kukunti lang ang tatawagin ng Panginoon na ibibigay niya ang kanyang buhay para maglingkod sa Diyos. Sana isa kayo dyan. Hinahamon tayo kayong mga kabataan. Sana unahin niyo ang Panginoon. Hindi yung ambisyon niyo. May ambisyon kayo, gusto niyo mag-aaral para mapabuti kayo. Okay yan. Pero hindi yan ang magiging dahilan para mag-backslide ka. That is the reason to backslide. Hindi kung kayo ay tumanggap sa Panginoon, you have to separate. Pag sinabi natin to separate, yung hiwalay ka sa mga makamundong gawain, may mga estudyante, mga barkada ka, pag tumanggap ka sa Panginoon, mga barkada mo, di ba, masama. Ang lumalabas sa bibig nila, masama ang ginagawa nila. You have to separate. Halimbawa, dating lasenggo eh. Ngayon, nagtaka sila, bakit hindi na ako umiinom? Nung ang pauwi kami, nanggaling kami ng kuya po, nag-Bible study kami, hinarang ako ng aking officer, si Lieutenant Guerrero, first lieutenant, ako second lieutenant noon. Second lieutenant, pero hindi na ako nagtuloy. Hinarang niya yung, dahil lasing na siya, hinarang niya yung tricycle namin. Pinababa niya, tapos pinaiinom niya ako, kasama namin si Pastor Lusong. Pinaiinom niya ako. Hindi na ako uminom, sir. Tinanggap ko ng Panginoon. Mabay ka na lang sa amat. Nahiya ka yata. Takpan kita para hindi ka. Kasi, siyempre, lasinggero kami noon. Mga sundalo, mga ROTC officer. Anong hindi niya ako mapainom? Sige, nagawid ka karoon. Umalis ka na. Ganyan ang separation. So, to preach the gospel is granted to a few. And to this only by a special call. Kaya yung pangalan ng Ebanghelyo, teacher, preacher, that is a special call. So God is calling you. Sino kaya dito ang magiging pastor, Sunday school teacher, evangelist, mangaral? Tinitignan ko kayo sa mata. Sino kaya sa inyo ang tutubong sa Panginoon? Nasasabi niyo sa Panginoon na, here am I. Narito ako. Sabi ng Panginoon sa inyo, sino ang susuguin ko? Sasabihin ng Panginoon, narito. Suguin mo ako. Kaya mo niyo bang sabihin niya sa Panginoon? Kaya niyo bang ipagkaloob ang buhay niyo sa Panginoon? Kaya rito sabi niya, this should be immediately abandon worldly concern and employments and give themselves wholly up to the work of the ministry. Pag narinig yan daw, pares ito, nung sinasabi ng Panginoon, bayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang mga patay. Pag narinig daw natin yon, we should immediately abandon worldly concern. Ano pa? Employments. Hindi ko naman sinabing huwag na kayong mag-aral, huwag na kayong magtrabaho. Magtrabaho kayo, pero ang iwanan nyo yung mga makamundong bagay. And give themselves wholly up to the work of the ministry. Can you give your life? Can you give can you give yourself wholly to the work of the ministry? Kaya nung narinig ko ang Ebanghelyo, no? Talagang sumunod ako. I consecrate my life. Sabi ko sa Panginoon, pinangako hanggang sa wakas, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. May papangako niyo ba sa Panginoon? Kaya niyo bang iwanan lahat? Kaya be ye separate, sabi niya ito. So, 2 Corinthians
chapter 6:17. Be separate. 2 Corinthians, chapter 6. Anong oras na ba? 11? 25. Ah, marami pa ako sana ng ikuman. Pero, ano yung sabi ka na? 2 Corinthians 6:17. Kaya nga magsialis kayo sa kanila. Anong ibig sabihin nga magsialis kayo sa kanila? Ha? Iwanan niyo lahat. Those who work and workers of iniquity. His promise to receive us if we don't touch unclean thing. Huwag kayong magsisihipo ng mga bagay na mari. Huwag kayo aking tatanggapin. Alam niyo mga estudyante, may mga karamihan dito young people. Nanonood ngayon mga kapatid sa iba't ibang lugar. Karamihan ang nandito ngayon sa amin, mga kabataan. Wala naman sound tayo? Wala ba? Baka sa kanya yan. Baka kanina yan. Kaya makita nyo, pagka estudyante, kukunti lang ang nagtatagumpay. Kaya nung naging teacher ako dun sa Balawang National High School, halos lahat. Siguro, more than sa pagtuturo ko doon, siguro halos, sabi mo na, 70% ang lumapit sa Panginoon. Yung may iba, maaaring sila ay sumisip-sip dahil teacher ako. Yan nga sabi ni Brother Arnold Ordonio. Dahil siya na nga ang valedictorian, sabi niya, pupunta rin ako para tumas ang grade ko. Tingnan niyo yun. Kung minsan, kahit sa anong paraan, hindi kaya itataboy ng Panginoon. Halimbawa, yun ang purpose mo. Mag-attend nga ako para tumas ang grade ko. Pinahintulutan ng Panginoon. Nakarinig siya ng Ebanghelyo. Tumanggap siya sa Panginoon. Siya ang pastor ng Balawang ngayon. Naging teacher din siya. Kasi nung yung mga karami ng estudyante namin, hinikayat ko sila na maging teacher. Kaya marami silang teacher ngayon. Ngayon, ang tataas na ng posisyon nila. Ako, hindi ako nag-master. Sila master, doktor pa. Naging supervisor pa. Naging principal pa. Ako, teacher 3 lang ako. Principal suspect na. Kaya makita niyo mga kapatid, pagka inihandog mo ang buhay mo sa Panginoon, iwanan mo lahat. You separate everything. Haligaya mga estudyante kayo ngayon, di ba? Ang daming kaya kukunti lang ang maliligtas, pupunta sa langit. Kukunti lang ang tatanggap sa Panginoon sa panahon natin ngayon. Itong panahon na ito ngayon, itong last age natin, yung tinatawag natin, ano ba yung pan natin ngayon? Generation Z. XYZ yun eh. Yung pinakauli. Kaya Generation Z, huling regeneration na ito. And few will be saved. Kukunti ang talagang tatanggap sa Panginoon. Kaya kayo, mga estudyante ni Sister Ivy, magpapatuloy ba kayo hanggang sa wakas? Kasi pagka talagang naunawaan nyo ang kalooban ng Panginoon, talagang tinanggap nyo. Tandaan nyo ipagkaloob lahat sa Panginoon. You deny everything. Kasi yan ang isang call natin. A call to denial. Sa Matthew 16:24. Sa Matthew chapter 16:24. Matthew 16:24. Na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ibig sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin.
Kaya yan ang isang pinaka mahalagang gagawin ng isang mananampalataya o tumanggap sa Panginoon. To deny yourself. Tanggihan ang kanyang sarili. That is the cost of discipleship. That is the principle of Christian life. Self-denial. Self-denial. Alam niyo ang principle of Christian life? First, to have sincere desire to belong to Christ, willing to be a disciple. Hanggang maglingkod. Hanggang maging disipulo. To renounce self-dependence and self-pursuit. Let him deny himself. Can you deny yourself? Third, to entrance the condition which God had appointed. Bear trouble, difficulties, he may meet with a walking the Christian road. Let him take up the cross. Yan daw ang kailangan natin. Para makapagtagumpay tayo, para yung darating mga pagsubok, difficulties, troubles in our life, as we walk in the Christian road, we have to deny ourselves. Pag tinanggihan mo yung sarili, you will be successful. And take up the cross and follow me. Handa ba kayong maghirap para sa Panginoon? Pag dumating na mga pagsubok, dumating na mga problema, handa nyo bang pagtagumpayan niya? Kasi kung minsan, konting pagsubok lang, konting problema lang, tumatalikod nila sa Panginoon. Hanggang sa kamatayan ba? Pwede ba kayo? Hanggang kamatayan ba, maglilingkod kayo sa Panginoon? Kahit maghirap pa tayo, you renounce himself fully in all respect and perseverance. Sabi nga rito, a man's self is to him the prime cause of the most of his misery. Kasi pagka pinagbigyan mo yung sarili mo, yan ang pinanggagaling niya ng misery, yung problema, kalungkutan. Pag pinagbigyan mo yung sarili mo. Pero kung tanggihan mo yung sarili mo, tanggihan mo ng lahat sa buhay mo, magtatagumpay ka. Kaya nga yung pinag-aralan natin kanina, hindi ko na matatapos ito. Medyo meron pa tayong 3 rito. Sige, itutuloy ko na next week. Itong topic na ito. Yung pinag-aralin natin kanina, napakinggan yung Sunday school natin. The call to imitation, that is a servant. To be a servant of God, you must be fully consecrated. To be a servant of God, you have to deny yourself. Kaya kahit anong mangyari, maglilingkod ka sa Panginoon. Kahit anong dumating na problema. Kasi sa mundong ito, kung wala ang Panginoon, wala tayo. Kawawa tayo. Di ba? Halimbawa nga, kaya maraming nagsuicide, maraming nawawalan ng pag-asa. Dahil wala sa kanilang Panginoon. Kailangan mahanapan nila ang Panginoon. Pero pag tinanggap niyo ang Panginoon, meron tayong kaaliwan. Meron tayong tatakbuhan. Meron pag-asa. Meron tayong dadaingan. Yung may iba ginagawa nila sa mga pasyalan, sa mga drugs, sa mga... Yung iba nagpapakamatay na lang. Pero salamat sa Panginoon, natagpuan natin ang ating Panginoon. Tinawag niya tayo. Kaya kung may problema tayo ngayon, may mga troubles in life, we just kneel our knees. Hingi tayo ng tulong sa Diyos. Kahit anong problema, magkasakit man tayo, dumating mga problema. Wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa atin. Lumulod tayo, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Aliwin tayo. Kaya yung pangangaral ng salita ng Diyos, pagkinig ng salita ng Diyos, pagkinig ng mga makalangit na awit, nagbibigay sa atin ng kagalakan niya. Nagbibigay sa atin ng comfort. Kaaliwan. Kaya tayo nagtatagumpay. Kaya karamihan sa atin ngayon, karamihan yung mga lingkod ng Panginoon, yung bat 80s. Yeah, bats 80s.
andito pa rin kami. Bakit? We fully consecrate our life. We deny ourselves. Wala na kaming iniisip kundi maglingkod sa Panginoon. Hindi magiging hadlang ang trabaho, hindi magiging hadlang ang pera, hindi magiging hadlang mga pagsubok sa buhay. Sapagkat meron tayong Diyos na malalapitan sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, God is calling. Kaya nyo bang ipagkaloob ang buhay nyo sa Panginoon? Kaya nyo bang ihandog, lubusan sa Diyos ang buhay nyo? Sabi nga sa kantang consecration, kahit tayo tawagin saan man, ipagkakalob ko ang buhay ko, Panginoon, susunod ako sa iyo, Panginoon, hanggang sa wakas ng aking buhay. Handa ba kayo maglingkod sa Panginoon? Handa nyo bang ipagkaloob ang buhay nyo? Makikita nyo, magtatagumpay kayo. Hanggang sa wakas. Tingnan nyo ang nangyari kay Apostol Pablo, Apostol Pedro, hanggang sa kamatayan. They are fully consecrated, deny himself, at nakita nyo, tinanggap nila ang kanilang reward doon sa langit. Kaya napag-aralan natin mga kapatid, yan ang mensahe natin, Panginoon, God is calling you. Tayo tumayo sa mandali. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, at nakilala ka namin. Tumulong kami sa pagtawag mo. Tulungan mo rin sana ang mga kabataan ito na kasama na. Lalo na mga estudyante na kasama namin, Panginoon. Tinatawag mo sila, Panginoon, to consecrate their life, to give their life, to deny themselves. Sana may mga tutulong sa inyo, Panginoon. Para magamit mo silang malinis sa sangkapan because this is a special calling. Ang pagtawag niyo ay special, Panginoon. Yun lamang gustong maghandog na lubusan ang kanyang sarili. Ang magagamit mo sa kalalaganap ng kanyang ilagay mo. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa pamagitan ng Espiritu Santo, Ama, mangusap ka sa kanilang puso. Handa ba nilang ipagkaloob? Handa ba nilang ihandog ang kanilang buhay at tanggihan ang kanilang sarili hanggang sa wakas ng kanilang buhay? Amen. Sino ang ibig maghandog sa kanyang buhay? Lumuhod kayo dyan sa inyong kinaroroonan dahil na tumalikod lang kayo at ihandog niyo ang inyong buhay sa kanya. Consecrate. Reconsecrate. You want to consecrate your life? Bibigyan niyo ba ang buhay niyo sa Panginoon? Handa niyo magpagkaloob lahat. Tanggihan lahat. Your ambition, your life, everything. Salamat sa Panginoon sa inyong pagtulong. Mga kabataan, sana nawawaan niyo ang kalooban ng Panginoon sa mga gabi. Gusto niyo magsisi kayo po. Nakapagsisi na kayo, you consecrate your life. Sa mga nakikinig ngayon, sabi niyo, kanina sa Sunday school natin, napakaganda ng ating topic. Pwede kayong lumuhod sa inyong kinaroroonan ngayon, sa inyong tahanan. Yung nasa Amerika, nasa ibang bansa, nasa kanilang tahanan na nakakaunawa ng kalooban ng Panginoon. God is calling you. Pinatawag kayo, Panginoon. Consecrate your life. Deny yourself. Hanggang nyo mga ipagkaloob ang buhay niyo. Amen. Salamat, Panginoon. Praise the Lord. Halos lumuhod lahat ng mga kasama ko rito, mga kapatid. Nagaman namin ang presensya ng Espiritu Santo. Amen. Kung lumuhod kayo ngayon
isuko niyo ang buhay niyo sa Panginoon. Pangako niyo sa Diyos na paglilingkurin siya habang kayo ay nabubuhay. Amen. Amen, kapatid. Ilagyan natin kay Sister Judith ang panalangin. Maraming Diyos na makapagdala sa salamat po. Salamat po. Salamat na kinatagpo mo po kami. Salamat sa presensya. Salamat sa pag-uusap sa bawat pusong namin. Salamat na ayaw mo ang mga anak mo ay malamig o kaya pagkaroon ng magandang damdamin sa mga pangyayari sa aming kapaligiran. Salamat na ikaw nagbibigay ng pag-asa. Ikaw nagbibigay ng kalakasan. Ang lahat ng nakarinig ng mensahe mula sa aming paaralan ng linggo namin sa mensahe sa aming kaligtasan. Yung mga nakakalino, yung mga nasa buhay mo, nasa bagay ang dagat. Hindi ang mga pagkakalayo namin physical